Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Baby, isa sa mga kwentista and staff ng Albay Provincial Library and Information Center. Narito ako ngayon upang bahagi ang isang kwento na kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, alam nyo ba kung ano ito? Tama! Ito ay pusa. Mayroon ba kayong alagang pusa? Wow! Ito, alam niyo ba kung ano ito? Tama! Ito ay aso. Sila ang karaniwang makikita mong alaga sa tahanan natin. At dahil dyan, ang pamagat ng ating kwento ay Bantay, ang pusang nais maging aso, na isinulat ni Alvin Gale Tan, iginuhit naman ni Jonah May Reyes, at isinalin ni BJ Castillo, hatid sa atin ng Kahel Press. Si Bantay, isang pusa na parang aso kung kumilos. Napansin ito ng kanyang amo ni si Mang Domeng, kaya naman binigyan niya ito ng pangalang pang-aso. Gusto ni Bantay na maging aso upang magawa niya ang masasayang bagay tulad ng mga kahanghangang aso sa kanilang lugar. Ayaw niyang umiyaw ng tulad ng ibang pusa. Mas gusto niyang tumahol na parang isang aso. Dinig ng lahat ng mga aso at pusa kahit nasa malayo ang malakas na tahol ng Doberman na si Dado. Gusto ni Bantay na maging katulad ng Doberman na si Dado. Ayaw niyang maghuli ng mga bubuwit tulad ng ibang pusa. Sa halip, ang gusto niya ay maglaro ng saluhan. Magaling sumalo ng patpat, bola at frisbee na inihagis sa ere ang Labrador na si Lala. Gusto ni Bantay na maging katulad ng Labrador na si Lala. Ayaw niya maglaro ng bola ng sinulid tulad ng ibang pusa. Ang gusto niya ay maghukay ng lupa para maitago niya roon ang mga paborito niyang laruan. Kayang maghukay ng malalim ni terrier na si Terry sa kanilang bakuran. Gusto ni Bantay maging katulad ng terrier na si Terry. Araw niyang amoy-amuyin ang pagkain tulad ng ibang pusa. Ang gusto niya ay matutunong maghanap ang mga tao at iba pang hayop sa pamamagitan ng kanilang amoy. Palaging nananalo sa larong tagu-taguan ng bigel na si Berto dahil kaya niyang hanapin ang kahit sinong tao, pusa o aso sa pamamagitan ng pag-amoy-amoy sa lupa. Nais ni Bantay maging katulad ng bigel na si Berto. Kahanghanga ang mga kaibigan kong aso. Gusto kong maging katulad nila. Pero wala naman ako ng kanilang mga kakayahan. Malungkot si Bantay dahil siya ay napaka-ordinaryo. Isang araw, umakyat si Mang Domeng sa puno upang mamitas ng mangga. Nakaupo siya sa pinakataas na sanga ng puno nang bigla na lamang siyang nahilo. Nakalimutan pala niyang uminom ng gamot. Hindi siya makababa ng puno dahil kapag ginawa niya yon, siguradong mahulog at masasaktan siya. Kaya ng Doberman na si Dado na tumahol ng kasing lakas ng paputok, pero hindi niya natulungan si Mang Domeng. Kaya ng Labrador na si Lala tumalo ng patpat, bola at frisbee, pero hindi niya natulungan si Mang Domeng. Kaya ng terrier na si Terry na maghukay ng mabilis at malalim, pero hindi niya matulungan si Mang Domeng. Kaya ng bigel na si Berto na hanapin ang kahit sinong tao, pusa o aso, pero hindi niya matulungan si Mang Domeng. Hindi kaya ni Bantay na tumahol, sumalo ng patpat, maghukay at hanapin ang sinuman gamit ang kanyang ilong. Ang mas ikinalungkot pa niya ay hindi niya matulungan ang kanyang amo. Naiiyak na si Bantay. Nakakapit ng mahigpit sa sanga si Mang Domeng. Bantay, tulungan mo ako. Dalhin mo ang gamot ko dito. Nangihina niyang pakiusap. Ginamit ni Bantay ang kanyang bibig para kunin ang gamot sa mesa. Ngunit, hindi niya alam kung paano ito may akyat sa puno. May espesyal kang mga kuko sa iyong mga paa, sabi ni Doberman na si Dado. Tinignan ni Bantay ang kanyang kanang paa, nag-isip ng malalim at twink.
Nagulat na lang siya nang lumabas ang matutulis niyang mga kuko. Pwede mo iyang magamit upang umakyat ng puno, mungkahi ni Terrier na si Terry. Sinubukan muli ni Bantay hanggang sa malagbasan lahat ng kanyang mga kuko. Ang galing! Sigaw ni Labrador na si Lala. Pero takot si Bantay dahil hindi pa niya nasubukang umakyat ng puno. Bilis! Kailangan ni Mang Doming ng tulong mo. Nagmamadaling sinabi ni Beagle na si Berto. Nang marinig niya yon, huminga ng malalim si Bantay. Naglakas loob, ngumiyaw ng malakas at umakyat sa puno. Napanganga sa paghanga ang lahat ng mga aso habang pinapanood nila si Bantay na umaakyat sa puno ng mangga. Napakabilis niyang umakyat ang puno na para bang naglalakad lang sa sahig. Naabot niya si Mang Domeng at saka ibinigay ang gamot. Ininom ni Mang Domeng ang gamot. Makalipas ang 8 minuto, mas mabuti na ang kanya pakiramdam. Ligtas siya nakababa mula sa pinakamataas na sanga ng puno ng mangga. Salamat sa pagtulong mo, Bantay. Napakahusay mong pusa. Niyakap ng mahigpit ni Mang Domeng si Bantay. Hindi kinailangan ni Bantay na maging isang aso para maging magaling. Nakakabilib na siya bilang isang pusa. At doon nagtatapos ang aking kwento. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Ako din. Kaya ako ulit si Ate Baby na nagsasabing, matuto tayong pahalagaan kung ano ang ating sariling kakayahan. Dahil iba-iba ang ating kausayan tulad ni Bantay sa ating kwento ngayong araw. Huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento. Paalam!